I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Shout out sa inyo mga Marcos loyalists and supporters. Nako, mayroon tayong good news for everybody. And of course guys, may bad news for not everybody. And of course guys, good news for our beloved president of course. Ito guys yung bagong survey 8 hours ago. Sabi ng People's Tonight. Sabi dito, trust performance performance dip ni BP Sara irreversible na ba? Agay pagtay kayo ni Day. Patuloy ang pagbagsak ng trust at performance rating ni Vice President Sara Duterte base sa pinakahuling survey ng tugon ng masa TNM ng Octoa Research Company na isinagawa nitong September 4 hanggang September 7 ng kasalukuyang taon. Agay, parang spaghetti pababa ito guys. Pabagsak ng pabagsak. Kasi masama kasi yung ugali nila mag-ama, 'di ba? Obvious ba? Nakita niyo yung pag-uugali nila? Tatanungin niyo. Ginugulo, tinatanong niyo sa akin. Sinong unang nanggugulo? Di sino pa? Di ba si Digong? Umpisa sa maisugrali kung paano nila niyurakan ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. hanggang dito kay Sara. Binalahura yung patay na. Ang sama kasi ng pag-uugali nila, kaya ang consequence bumabalik sa kanila. Bakit? Isa na yan yung mga yung pag-iimbestiga ng EJK, yung death squad, yung tukhang. Ito naman si Sara, ang issue niya, ito yung sa mismanagement sa paggastos, yan ang pera ng bayan. 'Di ba? Ganyan. Consequence, laging nasa tabi mo yan pag gumawa ka ng katarantaduhan. Sinisingil na sila ni kamatayan. Kaya yung mga issue, ayan. Dahil dito mga beso, ito, panoorin nyo po itong isang post. News 5, pulso ng masa, hindi magkakalayo ang approval at trust ratings ni President Bongbong Marcos Jr. sa House Speaker Martin Romualdez at Senate President Sis Escudero para sa ikatlong quarter ng taon base sa inilabas ng survey ng Octa Research Group ngayong Huwebes, October 31. Di ba? Naligwak ang isa. Naligwak. Si Speaker, binalahura nila yan. Tingnan nyo kung paano nila binansagan na tambaluslos. Sila sa kanila naman galing yan. Sabi nga ng iba, tambaluslos. Yung isa, tambalustay. Diba? Tahimik si Speaker, hindi nang aaway. Parang si Pangulong Marcos Jr., tingnan mo kung paano nila siniraan, kung anong pinagsasabi nila. Tuloy. Ang sabi dito, nasa 2% lang ang ibinaba ng mga ratings ni Marcos mula noong nakaraang quarter. Ayan. Bumagsak naman ang mga numero ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ng mga kinasasangkutang issue kabilang ang confidential funds at sinasabing pambabastos kay Marcos, bumaba ang 8% ang approval rating ni Duterte habang sumadsad ng 6% ang kanyang trust rating. Bumagsak din ang mga numero niyang sa ibang naunang survey. Alam nyo guys, tuloy-tuloy yan ang pagbagsak. Kaya nga spaghetti pabagsak ng pabagsak. Kasi yung babastos nila. Ang sasama ng pag-uugali. Alam nga naman itataas mo ang rating nito sa kabila ng mga pag-uugali nila. Hindi kaya-aya sa publiko. Hindi sila magandang ehemplo para sa mga kabataan. Kasi sila ang mga bad influence. 'di ba? Tangi sa Mindanao lang nakakuha ng mga mataas na rating si Duterte ayon sa Octa Research Group. Sa Mindanao, sa May Davao okay lang. Pero not all the Mindanaoians ay maka-Duterte. Tandaan nyo, doon lang kayo mataas. Pero kailangan nyo din ang boto ng Visayas at ang Luzon. Lalo na sa NCR, sa Luzon. Milyon-milyon ang votes niyan. Kaya kailangan nyo talaga. Kaso lang, hanggang dyan lang kayo sa Davao.
Tuloy. Samantala, si Chief Justice Alexander Desmundo lang ang nakakuha ng mga tumaas na numero sa 5 pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Di ba? So, titingnan natin ito, guys, ha? Approval ratings and trust rating, top national government official, September 4 to 7, 2024. Ayan, President Ferdinand Marcos, ayan, President Bongbong Marcos Jr., 66 approval. Ang trust ay 69. Talagang ang tiwala na sa kanya ng mamamayang Pilipino, obvious naman na obvious yan, guys. 'Di ba? Kaya nga, galingan nyo ang performance nyo. Si Pangulong Marcos Jr., gayahin nyo. 'di ba? Yan, si Sara Duterte. Agay. Vice President Sara Duterte, 52. Agay, yung approval. Talagang ayaw sa kanya ng mamamayang Pilipino ito. Ang laki ng kinabagsak nito, mga bes. Alam nga nang bibigyan mo mataas na ratings, ang sama ng ugali. Yan, trust, 57. Mga DDS lang yan. Di ba? Ang mga iba dyan, yung mga hindi pa nakakaalam sa totoong pag-uugali niya. Ayan. Bagsak talaga. As in, bagsak. Lagpak. Pak na pak. Yan. Buti pa si Speaker of the House. Ayan. Di ba? House Speaker Martin Romualdez, 65% ang kanyang approval. Ay, wow, congratulations. And of course, congratulations sa ating mahal na Pangulo. Hindi nagkalayo, guys, ha? ang magpinsan. At ang trust, 67. Ay, wow, mas mataas siya kay Sara Duterte. Di ba, social? Ayan, congratulations. Okay, kay Speaker Martin, mabait ito, guys, ha? Puro ngiti lang ang kanyang ang makikita mo. At puro tulong lang, at pagpapasa ng batas dyan sa Kongreso. At saka ang 19 Congress, believe ka, talagang nagtatrabaho sila, may mga kababayan, isa na yung Quadcom, talaga naman bulgaran blows. Siyempre, sino bang pinuno nila dyan? Di ba si Speaker? Ay, sumikat talagang Quadcom. At salamat sa kanila. Nabunyag ang dapat nabunyag. Di ba? Lalo na kay Congressman Paduano, yung site in contempt niya ni at saka si Congressman ako pati yung Dares. Ang laki ng tulong yung guys, site in contempt. Bakit? Nakapagsalita sila ng buong katotohanan. 'Di ba? Ito po ang Senate President Escudero, biro mo mas mataas kay Sara. Ayan, 62 ang approval. Trust 61. See? Wala na. Congratulations kay Senate President Chis Escudero. Ito naman si Chief Justice, ayan, Alexander Desmundo, 14 ang approval nito at trust ay 15. See? Siyempre nandiyan lang sila sa yan, guys, 'di ba? Sila po ang Chief Justice. Okay? But anyway, ang importante dito, ito yung mga nasa frontline. Ika nga, ang ibig sabihin, yung mga talagang katulad ni Pangulong Marcos Jr., ayan, Sara Duterte, Speaker Martin, Senate President, sila kasi ang laging nakikita sa social media. Si Chief Justice kasi, hindi po gaanong nakikita yan, So, yung iba hindi alam. But anyway, back to the Sara Duterte. Kita nyo? Wala na, lagpak na, pak mga kababayan. Ano po ang kapalagayan yung mga bes, sa bagong survey ni Sara Duterte. Ayan, darating pa ang panahon, tingnan mo, baka 30% na lang yan. Kaya wag ka na mag-ambisyon na magpresidente. Baguhin mo muna yung pag-uugali mo, madam. 'Di ba? Dapat magiging good ehemplo ka sa mga kabataan at sa mga kababaihan. Para nang sa ganun, sasabihin ng mga tao, yung mga Pilipino, mabait na Vice President yan, mabait at matulungin, may malasakit. Yung pag-uugali niya, talagang very, very mabait. 'Di ba? Yung ugali kasi, guys, reflection sa pagkatao mo yan. Diyan makikita yung talagang totoong pagkatao mo. Yan ang sinasabi na true colors. Sa kanya kasi. Black colors, lumalabas ng pagka-black colors niya. 'Di ba? Ang maitim na budhi, ikaw mo. So, dahil dito mga kababayan,
Ayan guys nakalimutan ko. Idadagdag ko lang no dito sa aking new updates. Ayan ang ating mahal na Pangulo, ang First Lady, ang ating future President na si Congressman Sandro. Ano po ang sinasabi? Ayan malugod na pagbati sa karawan ni kapatid na Eduardo B. Manalo. Sa araw na ito nais kong ipahatid ang aming pasasalamat at paghanga sa inyong dedikasyon sa pumuno at paggabay sa Iglesia ni Cristo. Naway patuloy kayong biyayaan ng lakas at karunungan upang magamit sa inyong patuloy na paglilingkod. Ay wow! Kaya pala ito si Pangulong Marcos Jr. At pangunguna sa loob ng Iglesia. Mula sa aming pamilya, pinapanalangin namin ang patuloy na paglago na inyong gawain at magandang adhikain para sa bayan at sa buong mundo. Mabuhay kayo ka Eduardo at ang Iglesia ni Cristo. Talagang makadiyos si Pangulong Marcos Jr. guys Tingnan nyo naman yung mga salita niya. My goodness, saan kayo makakita ng isang leader na talagang very, very, very well mannered itong taong ito. Itong Pangulo ng Pilipinas. Kumpara mo kay Digong. Kampo ng kadiliman. My goodness. Tingnan nyo yan talagang kasama ng ating future president. At isa wala si speaker busy. Alam nyo guys itong Iglesia ni Cristo ay marami kong kaibigan mga Iglesia ni Cristo talaga. Mababait talaga mga to At isa pa since pa ni Pangulong Marcos Sr. Talagang sinusuportahan nila yan mga kababayan. Ang INC since pa ng kanyang ama. May story pa nga yan hindi na natin ikwento. Para ang ibig sabihin guys, since si Pangulong Marcos Sr. Sinusuportahan na ng Iglesia ni Cristo. Kahit guys noong 2016 sinuportahan si Pangulong Marcos Jr. Kaya lang nagkaroon ng hukus-hukus doon sa machine. Yan na natin yung mga highlights guys sa mga kapatiran natin ng mga Iglesia ni Cristo. Ayan 'di ba? Ito muna. Ayan. Tapos ito. Wow. Ito pa see? Galing naman. Ayan. See? Ba? Tingnan. Napapansin ko mga kababayan, yung bag ni First Lady. Ano yan yung sa characters? Kilala nyo ba yun? Yung cartoon character, Simulan. Tingnan nyo 'di ba? Ilapit ko nga. Ilapit ko. 'Di ba Simulan 'yan? Oo nga, Simulan. Correct me if I'm wrong, guys, Ang cute. Ang cute ng bag. Gusto ko. Wow. Ala. Ganda. Oo nga, Simulan. Ganda naman itong bag niya. Baka mamaya bibigyan na naman ng issue ng mga DDS. Ang cute ng bag. Gusto ko. I love it. But anyway guys, yan lang pinaka-latest updates po natin. In-updates ko lang sa inyo na ang Pangulo ay binisita at binati ang pinuno ng Iglesia ni Cristo. At syempre guys, maligayang pagbati sa pinuno ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo B. Manalo. Happy birthday po, sir. Ayan. I wish you all the best and God bless po. So, yun guys. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless. Palabing.